Sa kauna-unahang pagkakataon po ay naka-livestream ang naging hearing kahapon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol pa rin po sa flood control scandal. Kabilang po sa mga sumalang ay si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao. Isa siya sa mga idinadawit ng kontratistang si Curly Discaya dahil sa umano'y pagtanggap ng 9 million pesos na advance commission para po sa flood control projects. Pero giit ng mambabatas, hindi niya kakilala ang mga Discaya. Siya rin po'y tumatanggi na siya'y may bagman o kanang kamay na sinasabi pong nakausap daw ng mga kontratista. Kahit nga raw regalo ay wala siya natatanggap. Dahil nga sa pagkakadawit po sa flood control scandal, pinag-aaralan daw ni Agarao na siya pa ang magsampa ng reklamo laban sa mga nagbibintang sa kanya. Pag-uusapan po ng aming pamilya at saka po ng aming mga abogado kung ano po ang mga susunod naming hakbangin. Ayoko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Discaya sa aking pagkatao. Yan po ang tinig ni Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao. Mamaya po sa ating programa, gagawan po natin ito ng dula. Ito pong kanilang unang episode ng live stream na hearing kahapon. Samantala, handa naman daw magpa-lifestyle check si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod pa rin ang lumabas na report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ kung saan tinawag na pork barrel kings ang presidential son at ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Paliwanag ng PCIJ, may mala pork barrel daw na sistema sa mga proyekto ng DPWH at ang dalawang opisyal daw ang pinakamalaki ang parte. Sa katunayan, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng ahensya napunta daw kay Sandro Marcos. Wala pa namang sagot ang presidential son sa alegasyon. Pero ayon sa palasyo, nabasa na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang report at bukas daw ang first family sa anumang lifestyle check. At sa iba po namang mga balita, sinita ng Commission on Audit ang tanggapan ng Vice Presidente kaugnay pa rin po ng ilang questionabling mga proyekto. Sa inalabas pong audit report ng COA, lumalabas na hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program ng tanggapan po ni VP Sara noong nagdaang taon. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Ayon din po sa report ng COA, matapos pong ilabas ang pondo para sa programa, 11 lamang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Hindi rin daw po na-liquidate ng nasa oras ang higit na 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Bukod sa questionabling programa, ilan din pong kahina-hinalang procurement din daw ng OVP ang nadiskubre. Sa naturang report ng PhilStar, lumalabas po na bumili ng 19 units ng motorsiklo sa halagang 26 million pesos at 13 laptop na nagkakahalaga po naman ng 300,000 pesos per isa o kada piraso ang OVP. Meron din pong binili na 4 na aircon units na ang halaga daw po ay 300,000 piso. At CCTV units na 200,000 piso po ang kada isa. Binili po ang mga ito noong pong 2023 at 2024. Ayon pa rin po sa PhilStar, hindi sinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin pong komento rito ang OVP tungkol sa nasabing report. Samantala sa ibang balita, mismong si Senate President Tito Soto ang nagpayo sa publiko na pwedeng maghain ng ethics complaint ang sino man laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay pa rin po yan ng 3 linggo na pag-absent sa Senado. Hindi pa rin nagpapakita si Senator Bato mula nang magbalik sesyon ng Senado noong November 11 matapos nga pong pumutok ang balitang naglabas na daw ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Ayon kay Senator Ping Lacson, huli niyang nakakwentuhan si Bato sa group chat nila ng mga senador 2 linggo ang nakalilipas. Nagkabiruan pa raw sila tungkol sa pagtatago dahil minsan na ring nagtago si Lacson nang masangkot noon sa Dacer Corbito double murder case. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Sen Bato, sumisweldo po siya? Sa Congress ka, merong 1 buong taon hindi mapasok eh. Opo. Wala naman silang ginagawa, wala rin umaangal eh. Diba? Opo. O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Diretso. Siyempre. Okay. So, allotted na yun eh. Allotted na yun. Yan nga po ang tinig ni Senator
Tito Soto, Senate President Tito Soto. Samantala pa rin, inalmahan po naman ng Malacanang ang pahayag po ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na kaya siya nasuspinde sa Kamara ay dahil maraming kaalyado roon si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tila ginagamit lang daw ni Barsaga ang Pangulong Jr. para po ma-justify ang pagpapakalat niya umano ng maling impormasyon. Ginagalang din daw ng Malacanang ang naging hatol ng Kamara ng higit na 200 mambabatas na suspindihin si Barsaga ng 60 araw. Sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Ano po yung mga lewd photos na kanyang pinost? Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa, nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo. Yan po ang tinig ni Madam Palace Press Officer Attorney Miss Claire Castro. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!